Hello. Gusto kong gumawa ng testimony video tungkol sa nangyari sa akin ngayong araw na ito. Help me, Lord. Praise God. Gagawin ko tong video na to hindi para ipahiya yung sarili ko or para husgahan ako. Ginawa ko tong video na to para parangalan, papurihan at pasalamatan ang Panginoong Hesukristo sa ginawa niya sa akin. Thank you, Jesus. Kasi lagi akong nag-i-struggle sa last. Yun yung number one sa akin na talagang struggle ko halos lagi. Nahihirapan ako. At tuwing dumarating sa akin yun, nagpe-pray ako na, Lord, tulungan mo po ako na malagpasan ko to. Kasi hindi ko po ito kaya mag-isa. Napapagtagumpayan ko naman siya, nalalabanan ko siya sa tulong ni Jesus Christ. Pero araw-araw, hindi naman siya araw-araw, basta madalas siya na na-experience ko yung ganong pakiramdam. At ayoko nung nararamdaman ko na yun, ayoko nun. Tapos kanina, na ano ko na naman siya, kaninang umaga naramdaman ko na naman siya. Tapos, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, bakit ba ganito? Bakit lagi ko tong nararamdaman? Ayoko po nitong nararamdaman ko na to. Tulungan niyo po ako, alisin niyo po to sa akin. Tapos, alam niyo yung naghahanap ako ng tao na pwedeng makatulong sa akin. Tapos si Pastora Gloria, gusto ko siyang i-chat kaninang umaga. Tapos, nahiya ako kasi alam ko naman busy sila. Tapos, si Prophet Perez Indy, gusto ko rin siyang i-chat. Pero, yung nagdadalawang isip ako kasi alam ko mga busy silang tao. So, di nagpray ako. Nagta-type na ako kanina kaso binura ko. Tapos, nung pumunta ako sa messenger ni Prophet, gusto ko na siyang i-chat. Tapos, binura ko ulit kasi nga naiisip ko busy sila. Tapos alam niyo yung nakita dun sa message, add friend. Tapos edi in-add ko siya. Dati ko pa siyang ina-add pero siguro sa dami niyang friend, yung puno na ba. Tapos kanina lumabas yung add friend. Edi pinindot ko yung add friend. Tapos inaccept niya ako. Oh, tuwan-tuwa ako, nanginginig yung kamay ko. Tapos, lumabas sa notification ng Facebook ko na shinare niya yung testimony video din sa kanya. Noong 2025 pa yun, November 2025 pa yun. November 14 yata yun. Tapos, nanginginig yung kamay ko. Tapos, chinat niya ako na powerful testimony. Chinat niya ako ng ganun. Eh di, nanginginig yung kamay ko. Yung sa sobrang tuwa ko ba na, yung parang, yung feeling ko, dinidinig talaga ni Lord yung mga dasal ko, yung prayer ko na, yung tutulong sa akin ng mga tao. Tapos, yung chinat ko na si Pastora Gloria kanina. Sabi ko, kung busy siya. Tapos, kung pwede akong tumawag. Tapos sabi niya, 5 minutes daw. Eh di naghintay ako. Tapos yan, tumawag siya sa akin. Tapos, nung nag-uusap kami, di shinare ko sa kanya na yung nararamdaman ko na nahihirapan nga ako sa last, yun yung struggle ko lagi, kung paano ko siya malalagpasan. Tapos, tinanong niya ako kung meron ba akong yung na-experience na namolestya ako, ganyan. Kasi, yung parang yun daw yung nagiging nag-o-open ng mga demonic, ng demonyo para maghari siya sa katawan ko, ganyan, sa soul ko. Tapos, kinuwento ko sa kanya, walang nakakaalam nito. Siya yung una kong napagkwentuhan tungkol sa na-experience ko nung bata pa ako. Kasi, nung sa Laguna pa kami nakatira dati nung bata pa ako. Tanda ko yun, kahit bata pa ako, hindi pa ako nag-aaral nun. Pero hindi ko natanda kung ilang taon ako nun. Meron kaming, doon, parang kamag-anak, second cousin. Parang cousin siya yata ng
basta kamag-anak siya ng nanay ko. Tapos may mga anak siya na lalaki. Hindi ko natanda kung alin doon, kung sino yon. Basta tanda ko lang na ginawa niya yon. Tapos doon sa bahay nila, tinawag niya ako, may kasama siyang isang batang lalaki din. Tapos pinapasok niya ako doon sa bahay nila, sabi niya, maglalaro lang daw kami. Tapos bibigyan nila ako ng candy yata yon. Hindi ko na matandaan, basta wait lang, inuubo yung lola ko. Hindi ko na alam saan ako natapos. Basta yun, meron kaming kamag-anak doon, tapos pinapasok niya ako doon sa bahay nila. Tapos may isa siyang kasama na bata din. Tapos, yung may ginawa siya sa akin, hindi naman as in yung yung parang siya, yung yung sa legs ko, doon niya ginawa yung yung ganon. Tapos, yun, sinabi niya na huwag akong magsusumbong, huwag akong magsasabi. Tapos, pinalabas na nila ako. Tapos, walang nakakaalam nun. Kahit nanay ko, walang sino mong nakakaalam nun, ako lang. Ngayon, malalaman na nila. Sorry po na sinikreto ko yun kasi bata pa ako nun takot din ako nun. Tapos, hindi pa rin ako aware sa mga ganon. Pero natatandaan ko siya hanggang ngayon. Pero hindi ko natanda ko sino yun. Yung lalaki na yun. Tatlo kasi silang lalaki na magkakapatid. Nung mga panahon na yun. Kasi yung isa naman bata pa. Hindi ko alam kung sino sa kanila yun. Tapos, nung sumunod naman yung next. Yung pumunta kami sa bahay ng pinsan namin sa Mindoro na. Tapos, kasama namin yung lola namin doon. Nanood kami yung sa mga piyesta, ganyan, yung mga palabas sa piyesta. Tapos, nung gabi na, nung matutulog na, kasi yun madilim doon, patay yung ilaw nung matutulog na. Tapos, katabi ko yung pinsan ko, tapos ako, tapos yung lola ko. Tapos, nagising ako, yung nararamdaman ko na may nagbababa ng, ng short ko. Tapos, di nagising ako. Sumigaw ako noon, naggising din sila. Sumigaw ako noon, may tao. Dahil patay nga yung ilaw, madilim. So, hindi na nakita yung tao. Basta narinig namin na may kalampagan na umalis na yung tao. Yun. Sabi niya, doon daw nagmula yun na parang nagkaroon ng karapatan yung demonyo na i-hold ako, yung ganun. Tapos, kasama na rin yung mga generational curse, yung bang tawag doon? Yung ancestral curse, yung mga ganun. Hindi ko alam yung mga tawag. Hindi ko na natandaan. Basta yun. Parang nagkaroon ng karapatan yung demonyo sa katawan ko, ganyan. Kaya ganon. Tapos kung gusto ko daw tanggalin yun, yung mga curse na yun, ipagpipray niya ako. Tapos yun, sige, pumayag ako. Sabi ko, sige po, kasi nahihirapan na talaga ako nahihirapan na akong labanan. Tapos pinaghanap niya ako ng pwesto na dito sa sahig, nasa sahig ako kanina. Tapos nagpray siya, pinagpipray niya ako, nakapikit ako. Tapos sa isip ko, nagpipray din ako na tulungan ako ni Jesus Christ na mawala yun. Tapos, alam nyo ba, naramdaman ko na yung may yung may lumalabas nga na force sa katawan ko na, yung parang yung parang yung nanggigigil. Pero nararamdaman ko na may lumalabas nga. Sobrang tagal, mahigit 1 oras kaming magka-video call. Tapos, meron pa doon na yung habang nagdadasal siya, nagdadasal din ako sa isip ko na, Jesus Christ, tulungan mo po ako, ganyan. Tapos, yung ang dami bang yung may lumalabas na boses sa bibig ko, sa lalamunan ko, sa bibig ko, hindi ko ma-explain. Basta may lumalabas siya na boses na,
alam mo yung aware ako, pero hindi ko kontrolado yung katawan ko. Basta nararamdaman ko siya na, gumaganon-ganon ako kanina. Tapos, naririnig ko siyang nagdadasal, pinagpipray niya ako. Tapos, yung sumunod, tumatawa siya. Tumatawa siya yung, hindi ko alam kung ano siya, devil, o mga evil spirit. Hindi ko alam kung ano yung, basta tumatawa siya. Siya yung pinakamatagal na lumabas. Tapos, alam mo yung tumatawa siya, tapos yung talagang inaano niya, pinagpipray niya ako. Tapos, yung sumunod, naririnig ko na siya, unti-unti na siyang umiiyak. Tapos, naririnig ko, tinatawag ni Pastora yung pangalan ko, pero hindi ako makasagot. Naririnig ko siya, pero hindi ako makasagot kasi nandyan pa sila. Hindi pa sila totally nakakalabas sa katawan ko. Tapos nung iginalaw ko na yung paa ko, unti-unti ko nang naigalaw yung paa ko. Naituwid ko na yung paa ko. Ay, sorry. Naituwid ko na yung paa ko. Tapos yun, yung unti-unti na ako yung parang unti-unti na akong bumalik. Nawala na yung mga evil spirit. Kung ano man yun, nawala na sila. Tapos, alam niyo yung sobrang na ng pakaramdam ko. Sobrang gaan ng pakaramdam ko na ang una kong na bigkas. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Basta pasalamat lang ako ng pasalamat nun. Praise God, hallelujah. Yun yung lumalabas sa bibig ko kanina na sobrang pasasalamat ko kay Jesus Christ, sa Panginoon. Thank you, Father. Hallelujah. Yun yung lumalabas sa bibig ko kanina. Tapos hanggang sa yun, nakausap na niya ako kung kamusta yung pakiramdam ko. Sobrang gaan, sobrang sarap ng pakiramdam ko na basta pati yung isip ko, sobrang gaan ng isip ko. Tapos, sabi ko sa kanya, nanginginig ako. Tinanong ko siya, ganun po ba talaga yun? Nanginginig pa rin ako. Sabi niya, ganun daw talaga yun. Mag-pray daw ako, utusan ko daw yung evil spirit, kung ano man yun. Utusan ko na lumabas siya totally sa katawan ko. Tapos, kasi binigyan tayo ni Jesus Christ ng karapatan para magpalayas ng mga demonyo. Tinulungan niya ako, tinuruan niya ako kung paano ipagdasal, ganyan. Tapos, yun, nawala siya. Tapos, nung sumunod, sabi niya, meron pa daw isa, yun na yung, Holy Spirit na mararamdaman ko na yung Holy Spirit, tapos mag-speaking in tongues ako. Tapos, alam niyo yung nararamdaman ko na, yung naninigas ako, tapos, hindi ko ma-explain parang may kuryente siya na dumadaloy sa sa mga daliri ko. Tapos, sabi niya, buksan ko daw yung bibig ko. Tapos, hindi ko namamalayan. Alam niyo ba yung dila ko. Basta hindi ko siya ma-explain na parang nagbubuhol-buhol na yung dila ko. Yun na pala yung speaking in tongue. O, diba? Na-experience ko yun, yung mag-speaking in tongue. Na, dati naririnig ko lang yun sa iba, na amaze ako na, ang galing naman nila, nag-i-speaking in tongues sila. Pero kanina, na-experience ko yun. Tapos, alam niyo yung, may nararamdaman akong, basta hindi ko maipaliwanag yung para siyang may kuryente na, yung nakakonect sa sa mga daliri ko. Ganon. Tapos nun, pagkatapos nun, sobrang gaan ng pakaramdam ko na, alam mo yung parang yung nakaupo ako, pero sobrang nung nararamdaman ko, yung parang yung paligid ko napakakalma, napaka peaceful, sobrang sarap sa pakaramdam na napakatahimik, ganyan. Ay, praise God, sobrang pasasalamat ko talaga na nawala na yung mga hallelujah, thank you Lord. Yun lang talaga ang nabigkas ko kanina pa ulit-ulit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Father. Yun lang talaga yung ko kanina. Tapos, nung nag-aasikaso ako ng lola ko, sabi ko, nagdadasal ako na,
Lord, ano pong sasabihin ko? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Kasi hindi ko alam yung mga ibang term. Tapos, nagpe-pray ako, tulungan mo po ako, Lord. Tapos, hindi ko na malayan. Nag-aano na naman yung dila ko. Nagbubuhol-buhol na naman siya. Nag-speaking in tongue na naman siya. Hindi ko siya makontrol. Kusa siya eh. Kusa siyang ano. Hi, praise God. Thank you, Lord. Grabe. Grabe talaga. Alam niyo yung sobra yung ano sa akin ni Lord na hindi ko akalain na mangyayari sa akin to. May mga ginamit siya na mga tao na para hindi ko alam kung kung bakit ginawa niya sa akin to, kung hindi ako karapat dapat kasi sobrang makasalanan ko, pero grabe yung grace ng Lord sa akin. Grabe yung pagmamahal niya sa akin, hindi ko alam kung bakit, kung, kung anong nakita niya sa akin, kasi sobrang makasalanan ko, pero yung grabe yung ginagawa niya sa akin. Hindi ako karapat dapat, pero oh my, ay, sobrang pasasalamat ko talaga sa Panginoon. At salamat din sa mga taong ginamit niya, kay Pastora Gloria, kay Prophet Perez. Sobrang pasasalamat ako sa kanila kasi sila yung ginawa ng Panginoon na instrumento para ma-experience ko to. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yun lang po. Thank you. Thank you. Thank you, Pastora. Salamat po. God bless.